Inanunsyo ni Senate President Juan Miguel Zubiri na nakipagpulong sila na Senate Pro Tempore Laurel Legarda kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama ang ilang miyembro ng House of Representatives na si Congressman Sandro Marcos nitong January 11, 2022 alas 3 ng hapon. Napag-usapan nila ng Pangulo ang isinusulong ng Kamara de Representante na People's Initiative sa pag-amyenda ng saligang batas sa pamagitan ng joint voting ng dalawang kapulungan ng Kongreso dahil tutol dito ang Senado. Ayon kay Zubiri, sinang-ayunan naman sila ni Pangulong Marcos na ang Senado ang manguna sa charter change na tututok lamang sa economic provision at separate voting ang Senado at Kongreso. Dahil dito lumagda na sa resolusyon at inatasan ni Senate President Zubiri sa Senador Sani Angara na magbuo ng subcommittee para i-review ang 1987 Constitution na tututok lamang sa economic provision at public services. Aniya, kanyang pinili si Angara ang manguna dahil isa itong abogado at kanyang kakausapin na lamang ang chairman ng Constitutional Amendments Revision of Codes and Laws na si Senador Robin Padilla. Na kumbinsi aniya sila na manguna sa pag-amyenda sa saligang batas dahil hanggang sa ngayon nasa Supreme Court pa rin ang usapin sa Public Services Act na dahilan kaya natatakot ang mga foreign investors na mamuhunan sa bansa. Matapos aniyang pagpupulong sa Pangulo, agad na nakipagbiting din ng gabi si Zubiri sa 14 na senador, kabilang si Senate Deputy Majority Leader Risa Ontiveros, ukol nga sa pag-amyenda sa saligang batas kung saan tanging si Ontiveros lamang ang tutol dito. Aniya, kailangan ng 3/4 votes o 18 boto ng mga senador para aprobahan sa Senado ang pag-amyenda sa konstitusyon na tututok lamang sa economic provision. Iginit ni Zubiri na maging ang Pangulo ay tutol sa pagmamay-ari ng lupain ng mga foreign investor dahil maaring tumaas ang presyo ng lupa at maging ang renta. Tutol din aniya ang Pangulo sa foreign ownership sa media entity na baka kontrol sa huli ang bansa. Kasi yan, the complaints of some of the investors, the question first asked is, do we need to amend the Constitution, right? So now, we feel in the Senate that after passing the Public Services Act, hindi na po kailangan amendahan yung ating provision when it comes to economic amendments. Unfortunately, may pending case sa Supreme Court, marami pong nag-file. So, nangyayari daw, maraming natatakot pumasok sa bansa dahil maski na meron na po tayong batas, wala pong TRO, but what if after 1 or 2 years, the Supreme Court declares it unconstitutional? And once the Supreme Court declares it unconstitutional, paano daw nila babalik sa 60-40 yung kanilang mga investments? So, may rason. No? May mga mabibigat din na rason. And that's why we are open with the leadership of the Senate. We had several meetings with the senators after. We are open to discussions on the amendment of the Constitution on these particular provisions. But we are going to do it separately, voting separately. And that is why we have prepared a resolution now signed by myself, Senator Lauren Legarda, and Senator Sani Angara on the economic provisions, amendments of the economic provisions of the Constitution. Ako, si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.